po'y babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. Ito po sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siyang pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatakwat, siyasatin ng tao kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Today po sa lahat para po sa mga ating ipod, ating pulo. O Diyos sa mga pangalihan sa lahat, Panginoon, hindi po ay lubusat na pasalamat sa araw na ito na ginulog po sa amin ang pagkakataon na aming lalahanin at sariwain ang kadakilaan ng anak na si Jesus ng Panginoon. Narito po, hawak na yung mga lingkod ang katas ng ubas, sinusulo sa dugo, at ang tinapay ng libadura, sinusulo naman sa mga katawan. Dalangin po na yung Panginoon na basbasin po ang mga pali na ito, at ang batsa po sa amin na natanggap, nawa po ay uwi po sa amin ang kakawalan sa lahat po ng mga pagkakasala o mga pagkukulang. Hindi din ay pagkuhan ng kalakasan ng iba ng palataya. Ito po ang aming sinasapo at dalangin sa tanging pangalan po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Tanong ko na ako para po sa pagkakabagan. Huwag babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin naman ninyo kaya inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat sa inyo ay magpupunod na magsimpat ayon sa kanyang giginhawa o huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagkalento. Ulitin po natin ang page 571. Una at ikakatlo lang po ang stanza. Page 571. Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide, in the dewy hill, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the Lord sustain our spirit often grieves. When our whipping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Tabi muling imuot at nangin. O Diyos, amang nakila, Panginoon sa lahat, Panginoon, ang ipumuli ay
kalakasan ng tinig namin na may dala ng taus-puso para sa ng Panginoon sa lahat po ng pagpapala at biyaya ng Panginoon na ibigay sa bawat isa. Papasalamat din po kay Panginoon sa higit sa lahat sa buhay at kalakasan na patuloy ko yung pinagkamalo sa bansa po sa amin sa mga oras ng Panginoon. Dalangin po namin ang mga salapi na pinagkamagan na po ay magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Gayon din sa patuloy na pag-unlad ng bahay sa bahan Panginoon. Dalangin din po namin na magamit ito sa mga kapalit po namin na nangangailangan sa mga pagpapinasyon. Patuloy din po namin na dalangin Panginoon sa mga susunod ng mga araw, sa mga negosyo at trabaho. Patuloy po kami ingatan, gabayan. Patuloy niyo po kami sa mga kakamakan, sa mga karamdaman. Pagkaroon po sa amin ang sapat na aming pangailangan upang mabuhay sa sulit ng Panginoon. Papasalamat po kami Panginoon sa lahat-lahat ng iyong ginawa sa amin, sa iyong pagmamahal, at hindi nadalangin namin na patuloy po ibigay sa amin ang kapayapaan sa mga puso at sa mga bagay po ngayon na ginagawa sa amin, ang mga labi, ay patuloy po namin pinapasalamatan at natalangin sa tayong pangalan po ng anak at sa Kristo Jesus at tagapagligtas sa mga nagpapakalan na. Amen. Gandang umaga po muli. Do you have any questions or clarification sa amin kung itinuro ni Brother Nelson this morning? Meron po kayo mga katanungan. Muna sa inyo lahat mga kapatid, maganda ang katuruan ni Brother Nelson sa mga iglesia sa ating pinangisnan. Mga kapatid, ako'y galing sa Catholic at galing din ako sa Iglesia ni Cristo. Marami ang pagkakaiba ng mga katuruan. Ang karamihan, gumagamit sila ng Bible pero malayo sa katuruan na sinasabi nila. Galing din ako sa Iglesia ni Cristo. Subalit, ayaw siya, ang mga membro, ayaw po basahin ng Bible. Bakit ayaw po basahin ng Bible? Dahil mababasa ng mga tao na mali ang katuruan nila. Ay nung ako'y magbasa ng Bible, dahil nagbabawalan niya magbasa, ay nakabili ako ng Bible. Nagbasa ako. Sabi sa wala na kasulatan, sa Revelation 20:19. Ang lahat ay makababasa ng hula ng kaligtasan. Bakit ayaw pa basahin ang libro ng Biblia? Dahil mababasa nila na mali niya ang katuruan. Kaya umalis ako doon dahil mali ang katuruan nila. Kaya nakita ko ang New Testament sa Christ. Dito ko na pagtanto na ang katuruan ay tama. At dito ko nabasa ang lahat ng katuruan sa Bible. Kaya maganda ang katuruan ni Brad sa ating mga kapatid pagkat ang karamihan ng mga church gumagamit ng mga kung ano kagandahan para sa tao. Katulad ng Quran. Ano ba sinasamba nila? Buwan. Sa buwan sila sumasamba kasi Allah. Katulad ng Katolik, mga santo naman ang binasamba nila. Bakit ayaw siyang pumuko sa kasulatan na katuruan ng Bible? Marami po ang sumasalansang sa katuruan ng Bible. Maraming mga born again, minsan kang maligtas, forever ligtas ka. Mali yun. Mali ang katuruan. Kaya sa born again, nakita ko rin mali. Sa civil Adventist, marami rin ang katuruan mali. Hindi sila kumakain ng mga pagkain binigyan ng Panginoon na ang lahat ay nililis ng Panginoon para kainin natin. Bawal sa kanila ang baboy, ang hipon, ang lahat ng buwang pa, bawal sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat ay makakain ng ating ito ang lupa. Kaya yung makasasama sa iyo, huwag mo kainin. Sa Iglesia naman ni Cristo, bawal na ito. Thank you for sharing your story and experience and your
observation po sa ating mga kapatid na sana makatulong sa atin. Salamat po.